Kapag nagtawag ng paglikas ang Barangay San Juan, tumatalima rito ang 73 taong gulang na si Loretta Eder kahit hirap ng maglakad. Hindi rin pangkaraniwan ang pwesto ng bahay niya. Ilog ang gilid, dagat ang likuran. Umalis ako. Ayaw ko naman mag-stay na may Isa ang Purok 1 Barangay San Juan sa maraming lugar sa buong Surigao del Norte na binabantayan ng mga otoridad. Bukod sa landslides, pangunahing binabantayan dito sa Surigao del Norte ang flash flood na ang pangunahing dahilan ay pag-apaw ng mga ilog katulad nitong Surigao River sa aking kaliwa. Dahil maraming ilog dito sa Surigao del Norte, unang tinatamaan kapag umaapaw ang ilog ang mga coastal community katulad nito. Ang banta ng flash flood mas matindi sa mga coastal town tulad ng Placer, Taganaan, Gigakit, San Francisco, Bacuag, Claver at Surigao City. Mabilis, biglaan at unlike yung ordinaryo na baha lang na medyo tataas lang yung tubig, ito ay may kasamang mud saka may kasamang mga bato. Kaya kung maabutan ka nito, mas delikado. Malaki rin ang posibilidad ng landslide sa halos lahat ng bayan dahil napapaligiran ng bundok, lalo na sa bayan ng San Francisco kung saan meron ng sensor para alarmahin ang mga residente sandaling gumalaw ang lupa. Naghahanda rin ang Calbayog Eastern Samar. Maraming barangay sa Calbayog ang lumubog sa baha dahil sa bagyong Usman kaya ito isinailalim sa state of calamity. Kabilang na rito ang barangay Cagnipa na napapalibutan ng dagat at ilog. Para maiwasan natin ang mga aksidente, mga sakuna, para walang madisgrasya na tao o mamamatay. Kailangan nakalikas na agad ang mga tao dito. Problema ng mga residente ang bahagi ng river control na sinira ng Usman. Pati na ang sirang seawall lalo pat ilang metro lang mula sa dagat may nakahilerang mga bahay. Ang ilang mangingisda minarapat na rin munang iahon sa baybayin ng kanilang mga bangka bilang paghahanda. Dano Tingkong ko, nakatutok, 24 oras.